Guni-Guni TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Noong nasa high school ako, may kaklase kaming kakaiba. Siya si Roy, tahimik at payat na payat. At palaging suot ang luma niyang uniforme na tila hindi kailanman nalabhan ng maayos. Hindi siya pala kaibigan, halos hindi nakikipag-usap at madalas nag-iisa sa isang sulok ng silid-aralan. Sa kabila ng aming kabataan, ramdam ko na parang napakabigat ng dinadala niya sa buhay. Si Roy ay mahirap lang. Sabi ng mga tsismosa sa aming baryo, ang kanilang kubo ay nasa dulo ng bukirin. Walang kuryente ang bahay nila at ang kinabubuhay nila ay pagtatanim ng gulay na binibenta ni Roy sa palengke tuwing Sabado. Madalas kaming magtaka kung paano nakakapunta si Roy sa eskwela, gayong wala siyang baon o pamasahe. Naglalakad siya ng mahigit 3 kilometro mula sa kanilang bahay hanggang sa paaralan. Kapag recess, makikita mo siyang nagtatago sa likod ng silid-aralan. Hindi bumibili ng pagkain at tinitignan lang ang mga kaklase niyang nagkakasiyahan. Sa klase, hindi siya matalino pero laging pumapasa. Ang mga guro ay madalas naaawa sa kanya dahil alam nilang hirap siya sa buhay. Gayunpaman, may isang bagay tungkol kay Roy na laging nagtataka ang lahat. Kahit payat siya ay mukhang laging gutom, tila ba hindi siya kailanman nagkakasakit o napapagod. Isang araw, napansin ng kaklase kong si Eric ang isang kakaibang bagay. Napansin niyo ba si Roy? Laging maaga sa klase, pero wala kang makikitang dumadaan sa gate, sabi niya. Totoo nga, maraming beses naming napansin na parang bigla na lang sumusulpot si Roy sa upuan niya tuwing umaga. Wala man lang nakakaalam kung kailan siya dumadating. Ang iba sa amin ay nagsimulang mag-isip na baka may ginagawa siyang kakaiba. Noong araw ding yon, napansin ko na palaging may kakaibang amoy sa paligid kapag naroroon si Roy. Hindi ko ito pinansin noong una, pero habang tumatagal, parang mas nagiging malakas ang amoy na iyon. Isang halo ng lupa at parang amoy ng bulok na bagay. Isang gabi, matapos ang klase, napagpasyahan ng barkada namin na sundan si Roy pauwi. Gusto naming malaman kung paano siya nakakarating at nakakaalis nang hindi namin napapansin. Sa dulo ng klase, umalis siya nang walang ingay tulad ng dati. Sinundan namin siya ng palihim. Habang naglalakad siya sa madilim na daan papunta sa bukirin, napansin naming tila napakabilis ng lakad niya. Kahit mabagal lang naman dapat ang kanyang hakbang. Para bang hindi siya talaga naglalakad, kundi dumudulas ang paa niya sa lupa. Pagdating sa may gilid ng bukirin, bigla siyang tumigil. Sumiksik siya sa isang makipot na daanan sa pagitan ng mga damo at tuluyang naglaho. Sinundan namin siya pero wala na kaming nakita. Nagpasya kaming hanapin ang kubo ni Roy sa tulong ng liwanag ng buwan. Nakita namin ito
maliit at halos guguho na. Napapalibutan ng mga punong kahoy na parang lumang-luma na rin. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang mga tunog na naririnig namin mula sa loob, mga bulong na hindi maipaliwanag. "Sigurado ba kayo dito?" tanong ni Eric na halatang kinakabahan. "Oo, nandito na tayo. Tingnan natin," sagot ko, kahit ako'y nanginginig na rin. Lumapit kami sa kubo at sumilip sa maliit na siwang sa dingding. Ang nakita namin ay hindi ko malilimutan. Si Roy nakaluhod sa gitna ng sahig, tila may kinakausap. Sa harapan niya ay may isang maliit na altar na may mga kandila at larawan ng mga taong hindi namin kilala. Ang mga mata ni Roy ay nanlilisik habang tila bumubulong sa sarili. Biglang napatingin si Roy sa direksyon namin. Tila nararamdaman niya na may mga tao sa labas. Agad kaming nagtago, pero hindi ko maalis ang kaba sa dibdib ko. "Umalis na tayo," bulong ni Eric. Ngunit bago pa kami makaalis, biglang bumukas ang pinto ng kubo. "Alam kong nandyan kayo," sabi ni Roy, pero ang boses niya ay tila hindi na siya. Malalim, parang hindi tao. Unti-unti siyang lumabas sa kubo at sa liwanag ng buwan, nakita namin ang kanyang anyo. Ang payat na katawan niya ay tila humaba at ang mga mata niya ay parang nagbabaga. Ang amoy ng lupa at bulok ay mas naging matindi. Hindi na kami nagdalawang isip, tumakbo kami ng mabilis pabalik sa bayan. Walang lingon-lingon, ang kaba at takot ay tila mas mabilis kaysa sa aming mga paa. Nang makarating kami sa baryo, hindi na namin nagawang magsalita sa isa't isa. Kinabukasan, ikwento namin ang lahat kay Aling Rosa, ang matandang tindera sa baryo na kilalang marami raw alam tungkol sa mga misteryo sa paligid. Ang batang yon, hindi siya ordinaryo, sabi ni Aling Rosa. Ang lolo niya ay isang albularyo, pero may balitang nakikialam siya sa itim na mahika. Marahil ang batay may minana sa kanya. Mula noon, iniwasan na namin si Roy. Hindi na namin siya kinakausap o nilalapitan. Pero tuwing napapadaan kami sa kanya, nararamdaman ko pa rin ang kilabot sa kanyang presensya. Makaraan ng ilang linggo, bigla na lang nawala si Roy. Wala nang pumapasok na balita tungkol sa kanya. At nang tanungin namin ang ibang kakilala sa baryo, sinabi nilang iniwan daw niya ang kubo nang walang paalam. At sabi pa ng iba, baka raw bumalik siya sa kabundukan para sumama sa mga katulad niya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung ano talaga ang tunay na kwento ni Roy. Isa lang ang sigurado, ang kakaibang amoy. Ang mga bulong at ang anyo niya noong gabing iyon ay hindi ko malilimutan. Minsan iniisip ko kung naging totoo ba ang lahat ng iyon o isang bangungot lamang. Ngunit sa tuwing maaalala ko ang kubo at ang altar, nararamdaman ko ang takot na parang nangyari lang kahapon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.